alam mo dapat yung zone value ng lupa na bibilhin mo. Kasi kung mataas yung zone value, patay kayo dyan. Malaki yung babayaran nyo dyan. Kapag bibili kayo ng lupa, tips ko mga ka-jungle is dapat prepare kayo when it comes to financially, physically, emotionally. Dahil minsan nakaka-stress, lalo na kung madami ang requirements na kailangan doon sa mga ahensya ng gobyerno. Kapag patay kasi yung may-ari ng lupa na bibilhin mo, so kailangan magbayad ng tax. So hello everyone, hello mga ka-jungle. For today's video ay iset aside muna natin ang ating paghahalaman o pagtatanim dahil marami ang nagtatanong tungkol sa reels ko na vlog ko nung nakaraan kung paano ko daw na process at magkano daw ang nagastos ko doon sa pag-transfer ng titulo ng lupa na nabili natin. So, for today's video ay i-share ko sa inyo some tips kung ano din ang process ng paglakad ng ating titulo o title para ma-transfer sa pangalan ninyo. So, ang daming-daming nag-ask sa akin tungkol kung bakit daw ako yung nagbayad kasi dapat daw yung seller daw yung dapat magbayad doon sa mga tax na yon. Pero mamaya i-discuss ko po yun sa inyo. So, first of all, nabilo ko tong lupa na to, unexpected talaga. Parang, ano yon, parang vinisit lang nila mama, tapos nakita nila na maganda ang yung pwesto, kaya naman, may pera kasi ako nung time na yon, kaya binili ko itong, ano na to, para mailipat natin yung mga halaman natin. So, kung subaybayan nyo yung mga videos ko, dati, di ba, doon lang po ako nagtatanim sa aming terrace. So, wala pa akong pwesto para sa ating mga plants. So, ayun, nakabili na din tayo ng plants dahil sa pagbablog. But anyways, dito naman tayo sa pag-process ng paper. Kailangan nyo talagang gumasto ng paper when it comes to tax. Kasi expected talaga kapag bibili kayo ng lupa, magbabayad talaga kayo ng tax. Diba? So, pinakaunang proseso paano maglakad ng paper, syempre kailangan nyo ng deed of sale. So, sa abogado, gumastos ako ng 4,500 pesos mga ka-jungle. So, may nag-comment doon sa video ko, mura daw yung abogado kasi 4,500 lang daw. So, sabi ko naman, ay syempre nakatawad yung attorney ko, kaya naman mura 4,500 lang ang deed of sale. So, depende yon sa halaga ng lupa or depende yon kung kilala mo yung abogado. Next is, after naman sa abogado, after nung deed of sale, pinaprint ko yon, tapos pumunta kami ng publication. Attorney din, hindi ko alam kung ano yun eh. Sorry guys, meron akong copy kasi hindi naman ako expert dito. So, I wanna share some tips lang sa process and sa gastos ko. So, sa publication naman mga ka-jungle, gumastos ako ng 1,300 pesos. Ibig sabihin ng publication, pinapublish pala yon yung nabili mong lupa. Kasi kailangan yun i-publish dahil kapag hindi siya i-publish, parang hindi siya legal. For example, same din ng pagkakasal, parang nilalagay sa like newspaper, parang gano'n na ako nakabili ng lupa na ganito. Para kung sino man yung maghahabol dito sa lupa na ito, makikita nila kung meron pang maghahabol, at least hindi siya parang legal way, in a legal way. Kaya naman may publication siya na nagaganap. And then next is other paper. Gumastos din ako ng mga 3,000 pesos, mga print something lang gano'n. Ang dami. Tapos syempre snack pa namin. Syempre hindi yan maiwasan, 'di ba? So, next naman sa transfer tax. Ito naman sa transfer tax, doon ito sa City Hall. Doon kami nagbayad ng transfer tax, which is yung binayaran ko is 1,000 pesos. So, yan yung step by step. Next is ito na yung sa BIR. Actually, medyo natagalan kami dito sa BIR dahil nga ang daming requirements. Kailangan nyo talaga ng mga requirements. Dapat kumpleto kayo ng requirements para maipasa sa BIR. So, nasa BIR yan, yung mga requirements, paano kumuha mag-transfer ng titulo. So, nandun yun. And then,
Sa BIR naman, yung binayaran ko, umabot talaga siya ng 76,000. Explain ko na lang kung bakit ganun kalaki. Yung lupa ko na nabili ko is 145 square meter. Bakit siya umabot ng 76,000? Dahil nga, patay na po yung may-ari. So, parang yung nagbenta is yung anak na lang. So, means to say, medyo nahirapan kami, kaya marami yung ginastos. Kapag patay kasi yung may-ari ng lupa na bibilhin mo, so kailangan magbayad ng tax, which is yung estate tax. Yan yung pinaka-importante sa lahat. Aside sa capital gain tax o sa zone value ng lupa nyo. So, yun. Ito din ng zone value, magkaiba pala siya doon sa value ng binili mo. Hindi sila sumusunod sa nabili mo na lupa, which is, for example, nakabili kayo ng 100 square meter, 100,000. Hindi yun susundin sa BIR. Since city kami, residential ito, so dapat susunod sila sa zone value. Yung zone value ng lupa na dito, yung lupa dito is 6,000. So, yung zone value ng lupa dito is 6,000 per square meter. Kung 145 square meter ang lupa mo, is umaabot siya ng 800,000 yung zone value. So, i-divide mo yun sa 6% na, ang tawag nito, na 6% tax sa capital gain tax. Yan yung babayaran nyo. Kaya naman, umabot siya ng 76,000 kasi yung dalawang deceased kasi mag-asawa nakalagay doon sa dating mother title nila, which is pinatransfer na sa akin. Yung binayaran ko is dalawa. Bali, tagpa 5K, 10K. Tapos may binayaran pa ako na, meron pang binayaran na documentary stamp, which is 13,000. Kaya umabot talaga siya ng 76,000, mga ka-jungle. Kaya naman, hindi talaga harumamay. Diyos ko, purudi. Hindi talaga, hindi lang, like, bibili kayo ng tinapay na, at least nakabili na kayo ng tinapay, pero ito, ang dami pang proseso. After nyo mag-pay sa BIR, mga ka-jungle, at least mga 30 days maghihintay para makuha naman yung CAR. Certificate of, basta CAR yung tawag CAR. Tapos, pag makuha na yung CAR, pwede mo nang ma-submit yan sa ROD. Ayun. After nun, magbabayad ka na naman sa ROD kung ilan yung nabili mo yung lupa. For example, ako, which is nabayaran ko dun sa ROD, mga 15,000 pa, kasama na yung tax declaration. So, ayun na yung last 15K pa, yung last na binayan ko sa ROD para ma-transfer na sa lupa, sa pangalan ko. Ito na po yung titulo, nakuha ko na po, yung title, nakuha ko na po, nandito na po sa aking kamay. So, parang hindi naman 1 year, nasabi ko lang na 1 year kasi doon kami nagtagal sa geodetic. Doon kami natagalan sa pagsukat dito kasi nga parang ina-approvean pa doon sa baka ako magkamali sa basta ina-approve pa yun. So, I'm sorry mga ka-jungle, hindi kasi ako expert sa mga ganito. Hindi naman tayo mga lawyer. Pero meron lang na ako ang idea. At least nagka-idea ako. Na-share ko lang sa inyo yung process namin. At least meron din kayong idea. Kapag bibili kayo ng lupa, tips ko mga ka-jungle is dapat prepare kayo when it comes to financially, physically, emotionally. Dahil minsan nakaka-stress, lalo na kung madami ang requirements na kailangan doon sa mga ahensya ng gobyerno na kailangan sa pagpapatransfer ng tax. So, kailangan prepare kayo. For example, meron kayong bibili kayo ng lupa like worth 1 million pesos. Dapat yung pera nyo is 2 million, mga ganun. Kasi kailangan nyo ng extra money para matransfer agad yung titulo sa inyo. Kasi nakakaganda ng loob at nakaka-peace of mind kapag meron na kayong titulo or na-transfer na legally. 'Di ba? Gusto naman natin lahat na maging atin yung pangalan na nabili natin. Siyempre, na-afford nyo naman yung lupa. Siyempre, afford nyo din yung papatitulo. So, patitulo nyo yung mga lupa nyo na hindi pa napatitulo. Kasi nga ngayon tumataas yung tax. Ito pa din additional, tumataas yung tax every year. So, buti na lang na
ngayon, na-process ko na kasi every year tumataas yan. Yung babayaran ko na lang every month, yung ano na lang, yung tax dito ng lupa, mga 200 pesos na lang every year. So, hindi na siya malaki. Yun, yung experience ko dito sa paglalakad ng lupa, parang nakaka-stress. Pero ang saya pag nandito na sa kamay mo. Diba? Pwede na tayong makapag-loan. Charot! Marami din ang nagtatanong kung magkano ba yung 500 square meter, magkano ba yung 300 square meter, kung magpapaprocess ng... So, hindi ko yun masasagot kasi hindi naman ako taga BIR at saka taga COD, taga ROD. So, hindi ko yun masasagot, mga ka-jungle. Yung ano lang dito is, for example na lang, kung zone value ang pag-uusapan, i-divide nyo na lang sa, i-divide mo sa 6%. Yun yung pinaka-importante. Alam mo dapat yung zone value ng lupa na bibilhin mo. Kasi kung mataas yung zone value, patay kayo dyan. Malaki yung babayaran nyo dyan. Yun, mataas na kasi yung lupa ngayon, yung mga value na yan. Lalo na dito sa mga residential area. Pero kung agricultural, hindi kayo mamumblema kasi hindi naman siya masyadong mataas. Pero dito talaga sa residential or sa mga city site, ito kasi hindi ko alam, parang medyo, ano naman dito, parang ito pa yung na-process namin reclassified as residential kasi dati daw to agricultural. So doon po yung kami parang sumangko kami that time. My God. But anyways, okay naman na, 'di ba? So at least meron kayong idea, mga ka-jungle, kung paano siya na-i-process ko ng maganda. Pero kung taga-Tacloban kayo, mga ka-jungle, kung gusto nyong magpa-process, meron akong kilala yung nag-process sa akin. Tita ko siya actually, isa siyang hindi lang siya nakapasa ng exam, pero alam niya yung process. Lawyer kasi siya. Lawyer? Parang lawyer naman dahil. Ay yun na yun. Yun yung pinaka trabaho niya talaga, mag-process ng titulo. So, i-message nyo lang ako kung gusto nyong magpa-process ng titulo. For awareness lang, mga ka-jungle. So, kung magpapa-process kayo, mag-ingat kayo sa mga nagpa-process kasi nga yung iba, nag-scam talaga. Humihingi agad sila ng pera. So, dapat sasama kayo sa pagbayad. For example, ako, sama-sama talaga ako. Pinapasama ako, ako nagbabayad, ito bayarin mong ganito, nandun ako. Hindi yung ibibigay mo lang yung pera doon sa naglalakad kasi hindi mo alam, baka hindi ibayaran sa BIR, di ba? So, dapat importante, nandun ka. Di ba? Pag sasabi ng lawyer na, punta ka dito, pumupunta agad ako para ma-process agad. So, ang pinaka-importante dyan is dapat alam mo lahat, alam mo din, tapos ma-cooperate ka lang. At makukuha mo din yung titulo mo. So, claim it. So, ayan mga ka-jungle, ang ating vlog for today. Set aside muna natin ang paghahalaman kasi in-explain ko sa inyo kung paano siya na-process. Marami din kasi actually nag-viral yung video ko doon sa TikTok, hindi sa Facebook. Manood naman din kayo sa Facebook ko. Diba? Thank you so much kung nag-enjoy kayo. Don't forget to subscribe and follow my Facebook page, also my TikTok. Marami akong binibenta ng mga products, magugustuhan nyo din yun. Maraming salamat and I will see you next episode because more plant, less stress.